Kapag nagkataon magkakaroon ng malaking trade ang Barangay Ginebra at ang Rain or Shine Elasto Painters. Nabanggit na natin na ang Barangay Ginebra parang hindi nai-impress dito kay Von Pesumal na kulang na yung scoring niya. Dapat kasi itong si Pesumal tutulong doon sa outside shooting ng Barangay Ginebra at ito papalit ito kay Jeff Chan. Dahil ito si Jeremiah Gray ang laro niyan ay small forward o sa wings. Pero nag-i-struggle talaga ito si Pesumal so baka ma-trade na yan. At ang isang posibilidad na nakikita natin ay itong si Von Pesumal iti-trade dito sa Rain or Shine kapalit ni Rain ng Batak. Siyempre ito si Rain ng Batak, kilala natin yan na scorer ng Rain or Shine at matatawag na top player nila. So kung one-on-one trade ng Batak for Pesumal, medyo lugi dyan ang Rain or Shine. So malamang sasamahan ito ng Ginebra, baka ibigay na rin ito si Sydney Onmubere. Alam naman natin na ang Rain or Shine, particular ito si Coach Yeng Giao, gusto niya yung mga big men na may tira sa labas. At ito si Onmubere, kaya yan. At siguro, pwede pang samahan ang Barangay Ginebra nung kanilang rookie na si Jason David o kaya isang future pick. Ibig sabihin, kung ganyan lang ang magiging trade, parang okay na yan sa Rain or Shine. Dahil syempre, ito si Pesumal mabibigyan ng playing time dyan. At kung meron silang Onmubere, additional big man na yon para kay Coach Yeng Giao. At kung meron future pick, alam naman natin ang Rain or Shine, magaling niyang kumuha ng mga players sa first at second round at siguradong makikinabang sila. Samantala naman sa Barangay Ginebra, kung makukuha nila si Rain ng Batak, magiging magandang additional scorer yan at ito ay mas consistent kaysa kay Von Pesumal. Hindi rin kailangan din ng Batak ng maraming touches para maging scorer at syempre sa Barangay Ginebra, hindi siya mape-pressure na umiscore ng maraming puntos dahil marami na magagaling na players doon. So kapag nagkataon, mukhang maaaprubahan ng PBA yung ganyang klaseng trade dahil sa tingin ng karamihan mukhang patas naman ito sa parehong koponan. Gaano nga ba katotoo ang balita na itong si JV Mocon ay mapupunta sa San Miguel Beer? At ang magiging kapalit niya dito sa Phoenix ay itong si Robbie Herndon, si Mike Cañete at baka magsama pa ng isa pang first round pick ang San Miguel Beer o di kaya isa pang player. Alam natin na naging istorya dito kay JV Mocon, ayaw niyang pumirma ng kontrata dito sa Rain or Shine Elasto Painters dahil gusto niya ng mas malaking salary. Hindi ito naibigay ng Rain or Shine at ang nangyari, na-trade siya sa Phoenix Fuel Masters. Pero ang matunog na balita noong paman, hindi magtatagal dyan si Mocon at eventually ay sa isang SMC team ang punta niyan. Matunog ang pangalan noon ng Ginebra, Magnolia at ngayon naman ang San Miguel Beer na posibleng pagpuntahan nito si Mocon. Kasi kung titignan natin yung lineup ng San Miguel, ang kulang talaga sa kanila ay small forward na pangrelyebo dito kay Marcio Lassiter. Kasi ang rotation ng San Miguel, si CJ Perez at Jericho Cruz dun sa shooting guard at sa point guard naman ito si Enciso, si Romeo at si Chris Ross. Pagdating dito sa small forward nandiyan si Robbie Herndon pero hindi na siya masyadong nagagamit ni Coach Leo Austria at maski na nito si George Gallant. So malamang matrade ito si Robbie Herndon sa Phoenix at ang kapalit nga ito si JV Mocon. Pwede rin magdagdag ng additional players sa San Miguel katulad ng nabanggit ko o di kaya draft picks. Kung titignan kasi natin dito ang mangyayari, ang Phoenix ay makakatipid sa gastos dahil mas malaki ang sinusweldo nito si JV Mocon kumpara doon sa ibibigay ng San Miguel Beer. At alam naman natin lahat na ang Phoenix ngayon ay nagko-cost cutting kaya as much as possible ang gusto nila ay yung mga players na expiring na kontrata o mas mababa ang sahod kaysa doon sa maximum para maliit ang gastos ng kanilang koponan. At sa panig naman ng San Miguel Beer at ng SMC, alam nating lahat na wala silang problema pagdating sa pagbabayad ng mga player salaries. Nako, mukhang masaklap na balita naman to sa mga PBA teams, kabilang ang Converge, ang SMC, pati na ang MVP group na gustong makuha itong si Justin Baltasar. Dahil ang balita ngayon, meron daw isang team mula sa Korean Basketball League na interesadong makuha ang serbisyo nito. Kung inyong magugunita ito si Baltasar, pumirma yan ng kontrata doon sa Japanese B-League pero hindi siya nagtagal at nirelease kaagad. At ang balita nga ngayon ay maglalaro daw siya doon sa Pilipinas Super League sa Pampanga. Dahil doon siya maglalaro, lumakas yung report na baka eventually pagkatapos ng stint niya doon sa PSL ay mapupunta na yan dito sa PBA at magpapadraft. Pero ngayon meron na namang lumabas na balita na ito raw si Baltasar ay nakatanggap ng offer mula sa Korean Basketball League. So baka ang mangyari, tapusin lang niya yung kontrata niya dito sa PSL at pagkatapos niyan ay dumiretso na sa Korea at doon na maglaro.
Siyempre, magiging malaking dagok yan doon sa mga PBA teams. At actually, maski na sa PBA dahil isa na namang potential na number 1 draft pick ay mawawala doon sa liga at mapupunta sa abroad. Hindi ito unang pangyayari dahil siyempre alam natin yung mga players katulad nito si Teddy Ravenna, ito si Kiefer Ravenna, ito si Dwight Ramos, Kobe Paras. Mga players yan na dapat naglalaro na sa PBA pero nagdesisyon na magpunta sa abroad. Kaya ngayon, titignan ng karamihan kung ang mangyayari nga kung ito bang si Justin Baltazar ay ganoon ang mangyayari at lilipat na sa abroad at doon na rin maglalaro. Kasi syempre, alam nating lahat na ang Converge, yan talaga ang gusto nilang makuhang player noon pa man. Dati nga dapat ang balita, hindi si Justin Arana ang kanilang number 1 choice kung hindi ito si Baltazar. Pero nakumbinsi ito na wag munang magpa-draft sa PBA. Kaya ngayon, tignan natin kung ano magiging plano ng Converge. Pati na ni Al Francis Chua kung sakali na ito si Justin Baltazar ay hindi magpa-apply dito sa draft sa PBA. Wala pang official announcement ang TNT Tropang Giga tungkol dito sa kanilang coaching staff. Pero matunog na nga ang report na ito si Jojo Lastimosa raw ang magiging head coach. At ang balita ngayon, hindi pa sigurado kung ano mangyayari doon sa tinatawag na foreign consultant na kukunin nila. Ang sabi kasi nung iba, dalawa ang posibleng scenarios dito. Una, si Jojo Lastimosa talaga ang magiging head coach at magkocontrol dito sa TNT Tropang Giga. Ibig sabihin, siya na ang bahala talaga doon sa kupunan. Ang pangalawang senaryo, baka maging front lang itong si Jolas at ang mangyari katulad nung si Coach Bong Ravenna ang humahawak sa TNT. Siya ang nakapangalang head coach pero ang totoong nagpapatakbo ay itong si Mark Dickel. Hindi pa natin matitiyak pero ganito ang masasabi natin. Kapag ang TNT Tropang Giga ay kumuha ng isang foreign consultant, malamang sa malamang yan talaga ang maging head coach at itong si Jolas ay parang acting lang. Ang sabi naman ng karamihan, baka hindi yan mangyari at baka ito si Jojo Lastimosa ay hindi pumayag sa ganyang senaryo na kumbaga gagamitin lang siya na parang props para doon sa kanilang foreign coach. Depende kasi yan syempre sa magiging usapan nila tungkol doon sa role. Kasi posible rin na ang mangyari, baka maghati sila doon sa coaching activities. Kaya ito naman si Jolas kumbaga ay magkakaroon din ng trabaho bilang coach ng TNT Tropang Giga. Ang maliwanag dito, kaya wala pang announcement ang TNT Tropang Giga ay pinagpaplanuhan nila itong mabuti dahil gusto nilang masiguro na sa susunod na konferensya at sa mga darantibang pang konferensya ay magiging maganda na ang performance ng team nila at hindi na mauulit yung nangyari na yung tatlong MVP teams ay hindi nakapasok sa playoffs. At syempre, ikukumpara sila doon sa SMC na nakapasok sa playoffs at ang Barangay Ginebra nga ngayon ay nagko-compete para sa kampyonato kontra dito sa Bay Area Dragons. Shout out kay John Cantos, Roldan at Ara Andres, Donel Santiago, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Admond de Guzman, Judy Weng Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Michael D., Brian Andres, June V. Ramos, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Rod Aluvera, Jose Juntilla, John Patrick Abrea, Oji Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Mark Miradora, Dion Mercado, Myron Almosa family, Joseph Pineda, Jason Mendoza, Julius Benedict at Jason David, Enju, RG Bueno at Darina family, Arnel Santiago, Anthony Alon family, Enrico at Presi Angsioko, Kagawad Katsakino Dukusin, Celino Valles at Junel Alagon family, JJ Sibum, Rico Olarte, Ronald Berbosidad at Jordan at John Reding Malanta at Sid Maria.